Hello po, magandang tubig po sa inyo. Welcome po sa Watermax. Na panahon lang yan, boss. Minsan sa taas, minsan sa baba. Kaya pag nasa taas ka, huwag ka magayabang. Stay humble pa din. Kasi baka bumagsak ka, pagkatawan ng kanila. Nang maganda sa negosyo ng tubig, sir. Kasi passive income yan eh. Araw-araw may benta ka. Sabi nga natin, kahit anong galing mo sa marketing, kahit anong galing mo magbenta, kung talagang yung produkto mo hindi maganda, babagsak yan. Mag-start ka ng negosyo ng tubig. Tapos wala ka pang alam, wala kang idea. Tapos magsisimula ka, bibili ka doon sa mga taong hindi naman naging successful sa negosyo yun. So sa akin, sir, ano bang edges namin compare sa iba? Sir, credible ako magsabi, yung negosyo mo kikita. Kasi yung system na ginawa ko sa water refilling station ko, nung ako pa may tubigan, sir, yun ang i-apply natin sa inyo. Ang tanong, sir, paano mo mapapa-oo yung mga tao na hindi ka naman kilala? Sa ngayon kasi ang tubig, hindi mo na kailangan mag-hard sell ang tubig. Nowadays, you don't need to market it na, oh, bilang mo kang tubig, masarap yung tubig ko, ganyan-ganyan. Hindi na kailangan yun. Simple lang. Sabi ko nga, nung isang araw dito, pumunta rito, kukwento sa akin, Sir Alfred, di naman namin minamarket yung tubig namin, pero kami pinakamalakas ngayon sa lugar namin. Ano ginawa nyo? Hindi mo pwedeng ipangako yung fast delivery kung yung machine mo mahina. Ako, sir, ang water station ko nung ako'y nag-ooperate, tanghali pa lang, tapos na deliver ko. Ngayon, kung nangyari man, sa iba na bumili, naku po, ibig sabihin nun, hindi maganda palakan. Ganun lang naman yun eh. Lilipat ang mga dealer mo, lilipat yung mga sub-dealer mo, pag hindi maganda ang palakad ng negosyo mo. Ay, okay na pala, tapos na. Nag-abate po sila, sir, bakit 7 po? Ay, bakit hindi 9? Wala po kaya sa budget. Konti na lang, sir eh. 40,000 difference. 4 na buwan, ROI ka. After 1 month, nang lumakas na yung negosyo, nag-upgrade ng 9. Yun nga lang, sir, siyempre, nasayang yung pera. I mean, hindi naman sayang. Noon pa rin, kaya lang napagastos. Sa akin, mas gusto ko yung nagpapa-upgrade, kumikita ko. So, nakikita ko doon. Sir, ganito yan. Kikita po ako sa'yo kapag 7 ang binili mo, tapos i-upgrade natin ng 9. Kikita ko kasi, tapos sir, pogi points pa ako sa'yo, sir, kasi narekomenda ko sa'yo yung tamang machine. Yun lang ang habol ko. Pogi points kasi, narekomenda kita ng tama. Kung baga sabihin mo sa akin, buti na lang, pinilita ko ni Alfred. Kaya halos lahat na pupunta rito, sir. Pag naintindihan mo yung fresh, tsaka yung binibili mo, mapapabili ka talaga ng 9 sa mga customer ko. Kahit anong bilhin nyo dyan, okay lang sa akin. Iisa lang din ang kita ko dyan. Kahit yung lower ang bilhin mo at high end ang bilhin mo, iisa lang. Ngayon, ang akin naman, ang goal ko, kung gusto mo pala yung the best, kaya ka nandito ngayon, bakit di pa yung pinaka-high end ang bilhin mo? Hello po, magandang tubig po sa inyo. Welcome po sa Watermax. Hi, sir. Taga saan kayo, sir? San Miguel, Bulacan. Oh, San Miguel, Bulacan, kababayan ko. Kayong taga San Miguel? Hi. Bayaw ko po. Bayaw. Kumusta, Jerry? Si John, si Jerry, si Bilasco, Jay. Upo po kayo, Sir Jay, Sir John, Sir Jerry. Panahon lang yan, boss. Minsan sa taas, minsan sa baba. Kaya pag nasa taas ka, huwag ka magayabang. Stay humble pa din. Kasi baka bumagsak ka, pagkatawan ng kanila. Ang dami na kong benta ngayon ha. Mayroong taga Mindoro, may taga Bulacan, may taga Zambales. Pang ilan na to? 5? Parang iba yung bilang ko kanina. Meron pang mga nauna kayo ng umaga. Nang maganda sa negosyo ng tubig, sir. Kasi passive income yan eh. Araw-araw may benta ka. Sir, kahit man yung bilas ko dito, may siboyasan din eh. Sila rin ang supplier ng sibuyas eh. Pagka nakabenta, talagang paldo din. Kasi agricultural yan, boss eh. Kaya lang, kung ikaw ay may passive income pa rin, may ipon. Ang ginawa naman itong bilas ko, sir, nagbebenta siya ng mga binhi, mga punla. O di syempre, yung mga farmer na kailangan ng mga supply, meron siya. So may passive income pa din siya. On your case naman, kung farming ka, syempre habang naghihintay ka tumubo yung mga pananim mo, meron ka pa rin kumapasok na income araw-araw. Yun ang maganda sa ginawa mo, sir. Kumbaga, di ka nag-stick sa isa lang negosyo. Kami, sir, kapag wala kami daily income, sir, mabigat din sa part namin kasi machineries lang kami. Araw-araw nga. Ayun lang, araw-araw may bumibili. Kaya salamat sa mga bumibili, sir. Pero sir, hindi naman siguro ako mabibilhan ulit kapag kayong pangit yung produkto mo. Sabi nga natin, kahit anong galing mo sa marketing, kahit anong galing mo magbenta, kung talagang yung produkto mo hindi maganda, babagsak yan. Maganda yung produkto eh. Maganda yung after sales. So, there's nothing to worry about. Mag-research ka. Meron ako nakausap yan. Sabi ko, doon ako sa sigurado. Oo. Kaya nga yung sabi namin, sir eh. Mag-start ka ng negosyo ng tubig. Tapos wala ka pang alam, wala kang idea. Tapos magsisimula ka, bibili ka doon sa mga taong hindi naman naging successful sa negosyong yun. So, sa akin, sir, ano bang edges namin compare sa iba? Sir, credible ako magsabi, yung negosyo mo kikita. Kasi yung system na ginawa ko sa water refilling station ko, nung ako pa may tubigan, sir, yun ang i-apply natin sa inyo. Diba? Posibleng yung iba, nagtayo lang ng negosyo ng tubig, pero they don't know how to market the business, hindi marunong mag-alok ng tubig. Sample ko sir, tayo ko ng water station. Alam mo ba kung paano ibebenta yung produkto mo? Paano? Sir, ginawa ko kasi may grocery store. Sir. Yung mga bibili, mga suki. Nag-survey ka na.
Hindi, yung sa'yo kasi, meron ka ng credibility sa lugar ninyo, which is your advantage mo yun. Kasi mataas yung personal credibility mo na magbenta. Iba paano sa iba na hindi ganun kataas ang credibility na magbebenta ng tubig. Pag in-approach mo ba yan, bibili agad sa'yo? Oo ba yan? Hindi agad-agad oo yan. Ang tanong, sir, paano mo mapapa-oo yung mga tao na hindi ka naman kilala? Di ba? Isip ka ngayon, boss. So, yun yung mga technique na dapat ng mga operator ng water station. Kasi sa'yo, walang problema. Well-known ka sa lugar niyo eh. Kaya nga sabi ko, yung mga politiko, sir, barangay captain, sir, pag nagtayo ng water station, imposibleng hindi bebenta eh. Bakit? Sa barangay pa lang nila, sila na yung lalapitan. Alam niya yung public service, alam niya yung constituent niya, alam niya yung mga nasasakupan niya. Very basic sa kanila mag-market. Ang market nila, sir, masa. Tsaka middle class. Kasi yun ang mga bumibili ng... Di ba? At tsaka yung as a public service person, meron siyang mga connection na, ito lumapit sa akin, napanalo yung kumbaga, na-settle niya yung problema. Kasi lahat ng problema nasa barangay captain eh. Pwede niyang ialok yung tubig, ganun eh. Pag may nasolve siyang problem, kahit yung barangay, libre niya yung tubig. Kayang-kayang gawin yun, sir. Malaki ang advantage ng ganyan. Sir, kung ganyan, maganda yung reputation mo sa community ninyo, may respeto ka ng mga tao doon. Sir, kahit anong ialok mo doon, mabebenta mo eh. Sa ngayon kasi ang tubig, hindi mo na kailangan mag-hard sell ang tubig. Nowadays, you don't need to market it na, bilang mo kong tubig, masarap yung tubig ko, ganyan-ganyan. Hindi na kailangan yun. Simple lang. Ang mga tao, sir, alukin mo lang. For example, ganito, ante, dito kasi ang tawag ante. Ante, alon pa yan pag dito sa Ilocos. Ante, ganun sila tawag. Tubig po, hindi pa itidanumyaw. Ganun sila dito, mag-Ilocano. Tama ba Ilocano ko? Simple lang, boss. Ikaw yung owner. Ngayon, turuan mo ngayon yung mga tauhan mo kung paano magbenta ng tubig. Kung gusto mo, magbigay ka ng free testing. Kasi lahat ng mga water station, mga bahay, may suki na yan. So, bigyan mo sila ng, try nyo rin po yung tubig namin. Baka magustuhan ninyo po. Ito, libre lang. Pag di nyo gustuhan, bawi ko yung galon ko. Balikan ko sa Makalawa. Simple. Hindi mo kailangan mag-hard sell. Pag nagustuhan yung tubig mo, sir, lifetime customer mo yun. Hindi ka naalis na nun. Natikmay package na iba naman yung natikmay. Sarap, dulas. Watermax yan. Ganun lang naman yung sir eh. Hayaan mo yung tubig yung magsalita para sa'yo. Ngayon, paano mo mapapatry kung binibentahan mo agad? Huwag mong bentahan. Papakilala ka, bago ka eh. Eto, tubig ko, bukan nyo po. Pag ininom yun, nagustuhan yung tubig. Pag hindi nagustuhan, huwag ka ma-open. Okay lang, sige po, salamat. At least nasubukan yung produkto mo. Kung hindi masubukan, sayang. Na-miss yung chance. But eventually, sir, pag nakitang malakas na yung negosyo mo dun sa lugar ninyo, hayaan mo, lilipat din sa'yo yun. Lalo na pag nagkakasira yung water station doon sa tabi ng mga kalaban mo, sir. Nagkakasira yung makina. Yung sa'yo, continuous operation. Yung service po maganda. Kung anong dahilan para hindi ka lumakas. Sabi ko nga, nung isang araw dito, pumunta rito, kukwento sa akin, Sir Alfred, di naman namin minamarket yung tubig namin, pero kami pinakamalakas ngayon sa lugar namin. Ano ginawa nyo? Wala po, pinatry lang namin tubig namin. Nung opening namin, nagpa-pre-sample kami. Ginawa niya yung boteng maliliit na ganyan. Ginawa niyo po yung tubig namin. Pag-try na ganon. Kung gusto namin yung tubig ninyo, benta na. Ganun lang. Kung gusto mo, yung isang malaki mismo, ipapre mo. Isang malaki, try na rin po yung tubig namin. Pag sinabi niyan ganito, mabilis ba kayo mag-deliver? Ayun ang kagandahan, mabilis po kayo mag-deliver. Siyempre, package na yun eh. Hindi mo pwedeng ipangako yung fast delivery kung yung machine mo mahina. Hindi mo pwedeng ipangako yun. Masisira ka sa kanila. Yun ang advantage mo. Ako, sir, ang water station ko nung ako'y nag-ooperate, tanghali pa lang, tapos na-deliver ko. Sa gabi kasi, nag-i-refill na yan. May exceeding stock na ako sa shop ko. Matik yun, 200 tubig yun. Naka-stock doon, nakapundo. Alas 6 ng umaga, gising na ako nun, sir. Ako na nagpe-prepare, nagadagdag na ako ng refillin namin. Noong time na yun, ako pa. Tapos, sir, alas 7, yung mga tao ko, naka-dispatch na yan, sir. O, tanghali, ayahay na sila, nasa ginagawa, uwi na kayo. Pero, sir, nakalimandaan na ako doon, 700 bottles. May mga nag-walk-in, pero, sir, hindi ko na sinasayang, sir, kasi wala namang kwenta. Alam mo, mag-walk-in sa'yo, 2, 3, wala na yun. Hindi ko na kinoconsidered yun. Sinasabi namin, bumili lang po kayo sa malapit na dealer namin. Yung mga dealer namin, tuturuan din namin kung paano magbenta. Di ba meron tayong mga kinukuha mga sub-dealer? Yung mga sub-dealer mo, alagaan mo yun. Huwag mong kakalabanin yun, sir. Ang diskarte namin, ito, Watermax sub-dealer ka dyan, tindahan mo yan. Malayo pa kami, sir. So, yung mga yan, sir, kayo, wala kang customer, pero may tindahan ka, gusto mo magnegosyo ng tubig. Ang gagawin ko, magmamarket ako sa malapit sa'yo. Ibentahan ko sa una. Pero yung mga pinagbentahan ko, galing sa'yo. Galing sa tindahan mo. O ngayon, pag naubos yung mga tubig nito, saan pupunta yon? Sa pinakamalapit na dealer, sa'yo. Doon sa tindahan na nideliver mo. O ngayon, makikinabang ka naman kasi ikaw ang mag-supply sa kanya. Huwag mong kakalabanin yun. Basta isang dealer lang. Tapos, pag may dealer ka na rito, mga few kilometers away, magtayo ka ulit ng dealer doon. Trainingin mo yung mga yun. Pero may mga dealer kasi ako, mga masisipag talaga, sir. Nagdi-deliver din ng tubig. Oo. Yung mga tricycle driver yon, sir, na ayaw nang pumila. Oo, kukuha ng galon, sir. Ba't ka mo? Magkano minimum ng pamasahe? 10 piso per head. Sabihin mo na, nung time ko. Ngayon, magkano yung pamasahe ng galon ko?
For example, 20 pesos ang kuha nila sa akin. Pag deliver mo, 10 piso, di may isang pasahero ka na agad nun. Kung naka 100 pasahero siya, boundary na, boss. Ang dideliver lang naman nun yung mga bahay-bahay. Ganun yung ginagawa namin dito. Turuan namin yung kahit sabihin mo, tricycle driver yan, boss. Turuan namin kung paano magnegosyo yan. Ganun lang. Madali. Palakihin ng business, sir, na tubig. Kailangan mo lang talaga mag-maximize ng ano. Tsaka ituro mo rin. Ngayon, kung nangyari man, sa iba na bumili, naku po, ibig sabihin nun, hindi maganda palakad. Ganun lang naman yun Lilipat ang mga dealer mo, lilipat yung mga sub-dealer mo pag hindi maganda ang palakad ng negosyo mo. Siyempre, sir, ikaw ang gumawa ng customer the vicinity niya Ikaw pa rin ang nakapront doon. Kapag lumipat sa ibang store yun, for example, sa iba nagpa-deliver, boss, balikan mo yung mga customer. Tignan ko kung may dideliveran pa siya. Magtayo ka ng isa pang dealer na malapit sa kanya. So, hindi lilipat yun. Kasi may nangyayari ganun, sir. For example, ikaw yung nag-market, yung tindahan na dealer mo na to, pinagtaksi lang ka, sir. Sa iba nagpa-deliver. Nangyayari yan, boss. Inopera ng mas mababa. Ngayon, simple lang. Turuan mo yung kapitbahay niya. Hindi na po namin dealer to. Tandaan mo, sir, ikaw ang kumuha ng customer mo. Hindi na po namin tubig i-deliver niyan. Siyempre ako naman, as residente, sinabihan mo ako na hindi po namin authorize yun kasi hindi namin tubig yun. So baka mamaya po kasi magkaroon kayo ng problema sa lasa ng tubig, kami po masisi. Kumaga ikaw, nagmalasakit ka ngayon. Di ikaw credible ka pa ngayon sa akin. Kaya pala pumangit yung lasa ng tubig kasi nag-iba yung dealer mo. Galing sa akin. Hindi nagaling po sa inyo yun. Alagaan mo lang. Yun yung sasabi ko, alagaan mo lang yung dealer. Ganun. Kasi nangyayari po talaga yan. Yung dealer mo mismo, sinusulot na. Kasi malakas, susulutin talaga yan, sir. Ngayon, gawa ka naman na kontrata niya ng dealer mo na hindi siya pwede magbenta ng iba. Ikaw lang, kasi ikaw gumawa ng customer niya. Magkaroon kayo ng agreement na dalawa. Tsaka sir, bago lumipat yan, pag inalukan yan, siyempre may backup plan ka na ron. Magkano po bigay sa inyo? Kung ganito po, sige, sabayan ko. Imposible, di mo kayang sabayan. Kunyari, talagang malakas, sinusulot ng ibang water station, nagbaba ng 5 piso. Bakit hindi mo kaya? Kaya ko din po yan. Kaya lang po kasi yung machine namin iba. Nakakasira po kasi ng credibility ngayon, pwede, dalawa yon. Kung hahabulin mo siya or pupull outin mo lahat, tanggalin mo sa kanya. Pahiram na rin ang galon. Sometimes pahiram, sometimes may deposit. Ang dealer ko, sinusuportahan ko, sir. For example, 100 galon yung pahiram ko sa'yo. 100 galon, sir, dudoblihin ko yun. For example, pababayaran ko sa'yo, 50 container lang. Gagawin ko 100. Para at least, sa'yo lang yan. Para ikaw na supplier niya, hindi ka rin mahirapan. Kasi dealer, malayo sa'yo yan. Wala ka namang water station mo nandito, tapos yung dealer mo nandyan lang. Hindi pwede yun, boss. Ang water station mo, dapat, ikaw lang yun nandun. Ikaw na yung dealer doon, ikaw yung refilling doon. Ang dealer, kinukuha natin pag malayo sa'yo. Nangyayari po yun, tapos ikaw nang bahala sa advertisement, yung mga tarpaulin mo, mga signages mo, lagyan mo siya. This is authorized dealer ng Prime Water, di ba? Aqua Prime? Aqua Prime. Aqua Prime pala. Dali, usapin natin ito. Ay, okay na pala, tapos na. Nag-avail po sila sir, para 7 po. Ay, bakit hindi 9? Wala po kaya sa bahay. Konti na lang, sir Malay niyo sir, magbago isip nila kapag Pag kinausap ko, magbabago isip na naman yan, lovely. Pwede naman mag-upgrade na lang pag Oo naman. operate na, di ba? Opo, kailangan pamahal kayo, sir. parang 40,000 lang po kasi may difference sa 7 po. 40,000 difference. 4 na buwan, ROI ka. Parang 7 lang din yun, sir. Kaya lang, naging quadruple membrane siya. Same size nung package 7 yun. Same feature, same size. Capacity lang ang pinag-iba. Kagandahan lang, sir, mas nakakasave po kayo sa package 9 kasi matipid po yun sa kuryente at sa tubig. For example, sir, ang bill mo sa kuryente, 20,000. Sapo lang Ang bill, pagka package 9 ka, 10K lang yun. Laki ng differences. Kung may 10K savings ka, 4 months, bawi. Pero option nyo pa rin. Mas mabilis din ang production capacity ng 9. Yun sir talaga, 4 na membrane yun, hindi ka na mabibito. Hindi ka mabibito. Halos lahat po, sir, nang bumili sa akin ng 7, after 1 month, nang lumakas na yung negosyo, nag-upgrade ng 9. Yun nga lang, sir, siyempre, nasayang yung pera. I mean, hindi naman sayang. Doon pa rin. Kaya lang napagastos. For example, ganito. Ang upgrade ng isang membrane, 35,000. Isa lang yun. 2 piraso yung pinalagay mo. Magkano? 70,000. Plus repiping pa. Sabihin mo na 5,000 yung repiping. Meron pa repiping yan. Siyempre, sir, di naman isasalpak lang yun Babaklasin yun, re-repipe po yun. Sandali lang yun. Mabilis lang naman yan. Sabihin mo ng half day, kaya naman namin ng half day. Subok naman namin yun. Kaya namin gawin ng mabilis for you. Kanya lang, sir, yung expenses mo, parang konti na lang talaga. Sa akin, mas gusto ko yung nagpapa-upgrade. Kumikita ko So, nakikita ko doon Pero yung nakuha mo sa akin kasi yung membrane, sir, ng 9, nakuha mo siya ng puhunan. 20,000 each. Puhunan yun. Wala akong kita doon, sir. Sir, ang membrane po, tsaka yung housing, puhunan, sir, ulitin ko, puhunan. Magkano na yung housing? Nasa 5,000 din yun. 20 plus something kung bibili mo sa labas. So, sa akin, dahil puhunan ko na yun, sir, kuha ko sa supplier ko, 20,000 each. Ngayon, 2, kaya siya naging 40. Wala akong kita doon. Honestly
Kasi sir, tignan mo ako sa mata, wala akong kita doon. Ngayon, kung bibili mo yung 7, that's fine. Pero kung gusto mo talaga na mas makatipid ka, mas sulit, okay po yung 9. Sir, ganito yan. Kikita po ako sa'yo kapag 7 ang binili mo, tapos i-upgrade natin ang 9. Kikita ako kasi puhunan 20k each. So, 40,000 yon. Eh sir, magkano yung sabi ni Miss Lovely? 35,000 isa. So, 70,000. Kikita pa ako sa'yo ng 30,000. Yung repiping, hindi ko naman kikitain yun dahil babayaran mo rin naman yung repiping. Yung transportation, mobilization, babayaran mo din. Libre ang installation. Pero sayang pa rin ang 30,000. Your choice. Magbago pag sa site visit, di ba? Pwede Oo sabihin naman. na, package Hindi, na ganito. 7 yan, di ba? Cash basis naman kayo or installment? Pag installment, kailangan baguhin yung kontrata. Pero pag cash, dadagdag ko na lang yun bago i-deliver. Kailangan kasi specified kung anong makina yung binili. So ngayon pa meron ng kontrata, meron piniprint na yung kontrata. Pinapiprint na. Muna. Kasi baka magbago isip mo. 7 na kayo, okay lang naman sir. Print mo na. Pero nagpagawa na lang ako ng 2 copy muna sir, para tig-isa tayo. Then sa site visit, bigyan ko na lang po kayo ulit kung magbabago man yung isa. Sa site visit kasi mas maganda sir, nakanotaryo na yan. Mas maganda ma-finalize. Kahit bumili po kayo ng membrane sa iba. Yan, sa iba. Sa labas kayo bumili, titipid kayo. Pina-upgrade nyo yung system namin. Mahal pa rin ang gastos mo. Membrane alone is 18,000. Plus housing, yung stainless housing ko, 5,000 yun sir. Kasi seamless yung gamit ko. Hindi po yun yung may seam. Yung may duktong na membrane housing, mura lang yun. Nasa 3,000 lang yun. Pero yung gamit ko, seamless. Yung walang duktungan. Kasi kung bakit ganon, ayoko na yung duktungan, doon nabubutas yung membrane. Ngayon, kung 5,000 ang value nun, plus 18,000, that's 23,000. Kung dalawa yun, 46,000 pesos na yun. Ngayon sir, kikita pa sana ako doon, pero wala na. Puhunan ko na ibigay. 20k difference each. So 40,000. Tapos sir, pogi points pa ako sa'yo sir, kasi na-recommend ako sa'yo yung tamang machine. Yun lang ang habol ko. Pogi points kasi na-recommenda kita ng tama. Kung baga sabihin mo sa akin, buti na lang, pinilta ko ni Alfred. Hindi, totoo. Karamihan po ng ganyan ma'am, nagpapasalamat na lang eventually. 40,000. Ito lang binili mo dyan sir, oh. Pero bakit itong 8 ganun din? Naka-manual siya eh. Ayun lang difference na. Lugi ka dyan, boss. Di mo, 10,000 difference. Ako, ang produkto ko parehas yan. Mas malaki kita ko pag ito binili mo. Pero di ko ino-offer sa'yo. Bakit? Ang ulo, 10,000 isa. Ito, 35. At 10, 10. So, 35,000 difference. Mas malaki tubo ko dito pag itong ino-offer ko sa'yo, sir. Kasi 10,000 lang diferensya, oh. Parang isang head lang yan, eh. Paisip si sir. Kaya halos lahat na pupunta rito, sir. Pag naintindihan mo yung fresh, tsaka yung binibili mo, mapapabili ka talaga ng 9. Kagaya sila, sir. Halos lahat po rito, puro 9 ang binili kanina pa. Pag pinabayaan mo, sir, masisira siya kasi pinabayaan mo eh. Anong pabaya? Hindi mo pinag- Hindi yun. Hindi yung punas. Yung outer lang yun eh. Ang pinabayaan, ma'am, hindi ka nagbabackwash, hinayaan mo na siya, yung tauhan mo, hindi naglalagay ng asin. Kasi ang trabaho mo lang dyan, sir, lagay ng asin yung brine solution. The rest is history. Kaya Kahit lagi may filter. asin yun, araw-araw Yes, nalagyan. lagi. Hindi mo araw-araw. Monitor lang. Check lang yung brine tank kung may asin pa. Pag walang asin, lagyan. Yun lang. Lahat naman kuya dito tulong. Lahat po, yes. Yung services namin sa mga customer ko, kahit anong bilhin nyo dyan, okay lang sa akin. Iisa lang din ang kita ko dyan. Kahit yung lower ang bilhin mo at high-end ang bilhin mo, iisa lang. Ngayon, ang akin naman, ang goal ko, kung gusto mo pala yung the best, kaya ka nandito ngayon, bakit di pa yung pinaka-high-end ang binili mo? Yung area ng namin, 4.3 by 4.3 meters. Kasya na yun. Kasya po yun. Wala naman pong binago, 7 pa rin yan eh. Yan pa rin yung sukat ng 7. Pero yung laki ng tangke. Same pa rin po. 1,000 liter na. Same pa din po. Baka iniisip mo kasi, sir, kami yung company na kapag ka lumalaki yung binibili, lumalaki ang revenue namin. Hindi ganun, sir. Mas magiging efficient kasi yung makina mo pag yan. Sample ko sa'yo, sir. Sir, yung tubig na to, sir, kapag package 7 ng machine mo, para makagawa ka ng ganito, kailangan mo ng, halimbawa, sabihin mo na, 2 oras na takbo yung machine. Package 9, 1 oras lang. So, yung operating procedure mo, mas mabilis. Para mas mabilis yung maintindihan ganito. Regular water station, 1 bote ang kayang gawin sa loob ng 1 oras. Package 5, package 6, package 7, 2 bote kayang gawin sa 1 oras. Package 9 at package 8, 4 na bote ang kayang gawin sa loob ng 1 oras. Same horsepower. So, meaning to say, kung ang puhunan mo sa isang container, sir, ay 4 na piso, sa package 9, piso lang. Gets? Halimbawa ito, ang package 4 mo or package 7 mo, tanggalin mo yan. Ito, ang puhunan mo 2 piso na agad sa laman ng isang container. Dahil 4 yan, naging piso na lang. Motor running capacity pa rin kasi ang pinag-uusapan. Yung savings sa kuryente, proven po yon, sir. Kasi nga po, doble ang capacity niyan. Sa tubig, same lang. Konti lang po ang magbabago kapag ka sa tubig. Magbago man, konti lang. Makakasave ka man, konti lang. Pero hindi ko masabing doble. Yung electric talaga ang doble. So, your choice. Kumbaga, sir, baka sabihin mo ba't di nyo nirekomenda? Meron palang maganda.
O at least ako, malinis yung aking konsensya, sir. Nirecommend ako sa'yo yung maganda. Tinanggihan mo lang. Mag-isipan niyo po, sir. Installment naman, di ba? O ito, sample ko sa'yo, sir. Ba't sinasabi kong mas sulit? Sir, yung dinagdag natin na 2 membrane, sir, sumama sa monthly na install, na utang, na instead na kinash mo siya. Eh yan, pag in-upgrade mo, kakash mo 70,000 plus, 80,000 plus. Hindi ko pwede pa utang sa'yo, upgrade yan. O, pag-isipan niyo maigi. Pag hindi niyo pa na-realize yun, ewan ko na lang. Di ba, ma'am? Oh, instead na ibabayad mo sa kuryente yon, sir, ibayad mo sa machine. Makes sense. Kapi pa para makapag-isip. Yung nandito kanina, taga Mindoro yun eh. O yun, 9 na rin siya ngayon. Kaya talaga pag umuupo dito, nagiging 9 eh. Ano yan? Pagka 100 container yung na-dispense mo. 100 container ang araw-araw. Oo, magkano saan yun? Tubig tsaka sa kuryente. Hindi, sa kuryente na lang tayo. Kasi yung tubig, iba-iba rate eh. Sa kuryente na lang, sir, pagka package 7, 2 piso kada container. Kailangan ba sa ganyan, naka-aircon yung ano? Hindi, ang kailangan po yung refiller mo naka-aircon, hindi po yung makina. Ayun, tara. Ikaw naman, sir. Yung aircon para sa mga tao yan, sa nag-ooperate. Yung machine, hayaan mo, may sariling ventilation yan, sir. Huwag yung bine-baby machine ko, sir, matibay yan. Yung machine ko, sir, is built to last. Oh. May mga client ako, ma'am, 2008 ko pa silang client. Hanggang ngayon, buo pa yung machine. Ilan na taon na ba yun? 17 years. Oh, yun. Yun yung problema ko, sir, eh. Pag gumawa ka ng matibay, tagal masira. Tagal ng benta ko ulit, sir. Pero, sir, siyempre, lahat naman ng gamit, pabayaan mo, wag mong palitan ng filter, talaga masisira. Pero may mga client ako, sir, hanggang ngayon. 17 years, ongoing pa rin yung negosyo nila. Eh, siguro naman, sir, sa loob ng 17 years na yun, eh, bawin-bawi na pupuhunan nun, sir. Ganda yung name. Kaya nga sabi ko, simple lang eh. Kahit computein mo, sir, eh. Lalo kung kukuha ka ng installment, kung ka sa 9 kasi yung additional upgrade mo na isama pa sa installment eh. Diba? 204,000. Dagdagan mo ng 20K, 224,000 na lang yun. 20K lang dinagdag mo ha. Yung another 20K nasama sa installment. Upgrade na nangyari, naging fully automatic, quadruple membrane with ABR. Lahat high-end na. O, ba't ka kukuha ng mababa? Pagka sir, biglang nag-ano yung kuryente, may automatic shutdown. Shutdown talaga yan, sir. Safe talaga. Tsaka bago pumasok ang kuryente, sa ABR muna. Yun ang magsasalan. Yes. Kunyari, nag-overpower yung kuryente. Ang baba na ng 220 yun. Kulang yung kuryente. 180 volts lang itataas yung 220 yun. Another day, another blessing, another bentas. If I'm not mistaken, nakasampu tayo ngayong araw. Medyo nakakagod ang Kuya Alfred ninyo. At ako'y magkakape muna. Siguro dito ko matatapusin yung vlog natin. Mas maganda, magpahinga muna ako. Nakaka-stress pero ang saya, no? Kasi iba-ibang kwento yung nakakaharap natin. Iba-ibang kwento yung nakakasalamuhan natin. Ako personally, na-inspire din ako sa kanilang mga iba't ibang pinagdaraanan at kwento. So maraming salamat sa pagbili nyo sa aming negosyo, sa Watermax Enterprises. At syempre dahil dyan, mas makakaasa kayo na lalo naming pag-iibayuhin ang aming serbisyo. Once again, this is Alfred Watermax. Pasalamat ako sa lahat ng mga sumusuporta sa aming negosyo. Hanggang sa muli, be blessed and be a blessing to everyone. Splash!